At saka si Mayor City, 'di ba? Hataman. So nung minsan nakakwentuhan ko sila kasi biglang dami nga ng miyembro. So sabi nila, nire-review daw nila ngayon yung lahat ng nag-sign up kasi titingnan nila sino yung miyembro ng dynasty diyan, yung mga may good practices. So baka magkaroon ng purging. Yan po yung ano, abangan natin yung kanilang ano. Ayan, simulan na natin sa maraming, syempre papalit na yung aking ano. Ayan. Next topic, infra versus ayuda. Maraming agenda to mukhang Apat na kaya siya. dapat Number 2 pa lang tayo. mabilis. Nasa comment section si Christian binabantayan si Zay. Baka mag-overtime daw dito. Hindi mo kami mag-overtime. Infra versus ayuda. Tinanggal daw ang mga flood control projects sa DPWH, tapos nilipat na to, 'di ba? Ito yung realignment na ni-report nung ano yung committee na yun, ng subcommittee nila. Hindi na to yung ano iba na yung tawag nila 'di ba? Budget Bars. amendment. Basta yung bars. Basta Mercy. yung R, hindi ko maaalala Review, budget allocation review, subcommittee. Parang ganun So proud na proud sila, si Kong Mika dyan at tinanggal nila yung flood control projects at ni-realign ito, so napunta dyan sa medical assistance, napunta sa may lag yung utak ko AIX. Wala nang akap, no? Wala nang akap. Yung sa trabaho, tupad. Yan. Sige, anong take natin dyan? Counter flow naman tayo. Si JC muna. Well, patronage politics na naman yan. Talaga na-addict na talaga yung mga politiko at hindi sila maka-let go dito sa, parang na-discover na nga nila itong ayuda explosion na parang, wala namang nakapansin or ano. And babenta din siya, by the way, sa mga tao. I mean, nakita man natin, merong strong demand din talaga sa ayuda. So parang na-addict na parang di na sila maka-win off yung ganong klaseng ayuda. And remember na si Pangulong Marcos mismo nagsabi na parang proud siya na ganon, parang reallocating, yung isa flood control naman yun, reallocating to ayuda, na parang the context of course is nagpapabango ng pangalan si Pangulong Marcos. Ngayon na lame duck na siya, less than 3 years na lang. So parang legacy building na siya So parang yun yung context nitong ayuda thing. So ayun, I mean, tinanggal mo nga sa flood control, nilagay mo sa ayuda, ganun pa rin. You're still entrenching yung patronage politics either way. Di ba parang galit na galit kayo sa korupsyon, kaya ito, bibilin ko kayo. Ganun yung dating di ba? Di ba, bibigyan kayo ng share sa corruption. Ito pero kung 5,000 yan, 2,000 lang sa inyo, sa akin 3,000. Zay. Ang sa akin dyan yung tungkol dun sa ayuda, lagi namin sinasabi ni Kapi na pagdating sa public financial management, dapat ang batayan natin, policy-based ba yung budget natin? So, saang development or economic policy ba ng gobyerno, particularly ng executive branch, kasi binabalangkas dapat ng executive branch yung budget, di ba? Saan naka-anchor yung yung mga ayuda programs? Yung framework, di ba? Anong framework ba niyan? Anong magiging outcome? Bababa ba yung poverty pag yan yung mga programa na pinursu natin dahil yan yung bubuhusan natin ng pera? Ano yung, sabi nga, di ba, dapat results-based yung budget. So, anong result ang pupuntahan ng tupad, ng AIX, ng MAIP? Di ba, ang pinanggalingan nun yung mga flood control. So, yung isang yung isang pillar pa ng public financial management na dapat din kino-consider sa pagtingin natin dyan sa issue na yan ay yung yung predictability ng budget. Binalangkas na executive branch, flood control or other infra projects, tingin ko hindi naman entirely flood control lang yung tiningnan. Nung binalangkas na executive branch, meron siyang specific na level ng expenditure na dapat plano niyang gampanan. So ang ideal ay ito yung binalangkas ng executive branch, ito yung i-authorize ng Kongreso, ito yung i-implement.
Pero kasi dun sa ganun ka-massive na na reallocation, of course, hindi naman natin sinasabing walang kwenta yung tanggalin yung flood control in the face of, yun nga, massive corruption. Pero paano, iniisip ko lang, paano yung paano yung contribution ng budget sa GDP? Mm. Mm. Paano papalo yung yung expenditures, yung budget side, yung government spending sa pinaplanong level na i-contribute niya sa GDP. Kung ganun kalaki yung yung ibinaba. 'Di ba? Sabi nga nung previous administration, may multiplier effect yung infrastructure, ganyan-ganyan. Never naman nating nalaman kung ano talaga yung naging multiplier effect nun. Kasi nangyari yung pandemic. Ngayon naman, reverse yung ginagawa. Bawas naman yung infrastructure. So it makes one wonder, ano ba talagang priority ng budget? Mm. Para saan ba talaga yung budget, 'di ba? Parang ano talaga yung major expenditure priority na magreresulta sa isang klase ng ano ba development outcome ang pupuntahan natin kung ganitong klase ng budget yung meron tayo. Tinapyas natin yung infrastructure spending na nung umpisa ang sinasabi natin yan na magko-contribute sa sa growth ng ekonomiya. Binaba natin yung flood control dahil may massive corruption. Meron tayong foreign assisted projects na bahagi actually ng mga dapat mag-contribute doon sa government spending as percent of GDP pero nasaan program appropriations. Tapos, meron tayong ayuda, puro ayuda, yung malalaking projects nandyan. Syempre, forced to good sila na ayusin din yung education kasi constitutionally mandated yun. Pero sa ganun kalalaking allocations, hindi ko makita anong vision ng pamahalaan, both the executive and the legislative branch. Saan tayo dinadala ng mga political leaders natin? Yun yung para sa akin isang dapat sana na surface nung interpellation tungkol dyan sa na yan, sa mga reallocations na yan. Copy. Siguro babalikan ko yung sinasabi mo, Prof. Shelo, no, na ang knee-jerk reaction naman na porket nagkaroon ng, di ba, ng kontrobersya, i-zero out mo na yung flood control. Una, hindi lang naman yung flood control yung problematic at lumalabas na nga ngayon, may problema rin sa FMR, may problema rin dun sa tinatawag na convergence projects, meron pang iba. So maraming butas o maraming weakness na kailangan tingnan. Na babalik yun doon sa fundamental na issue na nung prepare mo yung budget, ma-assure mo ba na yung nilagay mo dyan sa budget na to, yun yung maglilid doon sa sinasabi ni Zaiza na pag-achieve ng national development goals o national development priorities. Kaya ka nga nagpupundar sa infra, apart from, of course, boosting infrastructure spending at boost the GDP, you're trying to achieve certain goals. Nag-spend ka sa flood control kasi talaga naman may flood na kailangan mong kontrolin. Yun lang ang tanong, maayos ba na plano? Tama ba yung cost-benefit analysis at yung technical feasibility ba ng mga proyektong yun na plansya ba talaga? Apparently hindi. So so parang let it be. Ngayon na inaayos natin yung budget, kasama na dyan yung pagsasaayos ng proseso ng pagpili at pag-appraise, ano ba yung Tagalog na appraise, ng mga proyekto. And nakakalungkot na tumaas pa lalo yung threshold for appraisal of infra projects sa ICC, no? Naging 5 billion na ba? 2 billion. So parang lalong meron kang set ng mga maliliit na proyekto na hindi na ma-appraise o hindi mo alam kung sino yung mag-appraise. Yes. At the same time, ngayon, knee-jerk nga, tinanggal mo yung flood control, nagbawas ka sa mga proyektong to, ang naging default mo, ayuda. So parang may isang ekonomista nagsabi, dati mong boss to, Shelo, Sino? Basta, na kung mo yung sinabi. ibigay mo na lang yung pera, parang mas mabuti pa na naglaglag ka na lang ng pera sa helicopter. Parang gano'n. Oo nga, wala pang leakage yun. No? Kasi lahat ilaglag mo. Yun nga, siguro may nakaisip na congressman, ganyan yung logic, give the
money back to the pocket of the people. At the same time, we put our face in that in the envelope para manalo Diba? tayo. So, yun yung flaw na parang hindi pinino yung disenyo ng mga, sabi nga ni JC, high risk political patronage ng mga programang ito na na-imbento na lang. Di ba? Oo. Pero actually, alam mo, yun yung nakakalungkot kasi kailangan din naman talaga ng maayos na social protection program. 'Di ba? Halimbawa, yung TUPAD, conceptually, nasimulan niya nung pandemic dahil maraming taong nawalan ng trabaho. So, kapag nasa precarious situation ka, ito sana yung tutugon at sasalo sa'yo. Ang naging problema natin over the years, itong mga ayuda na to ay ginamit pangbili ng suporta ng mga tao instead of really addressing yung social problem natin, yung mga in-between jobs, yung nangangailangan talaga, yung nasa emergency situation. In fact, yung MAIP, ngayon kasi napakalaki ng budget ng MAIP kasi nga manghingi ka ng guarantee letter from politicians instead na ilagay sa PhilHealth. Parang hindi ko nga maintindihan, gano'n ba kahirap yon? Intindihin na ilagay niyo yan lahat sa PhilHealth tapos taasan niyo yung share ng PhilHealth to 60% or even 70%. O di tapos yung problema, diba? And then mag-iwan ng kaunting pondo sa MAIP para dun sa mga situation na crisis level. Kasi hindi mo may iwasan yan na biglang may sakit ka, kung 60% na covered ng PhilHealth, pero catastrophic talaga yung medical expenditure mo, then you have that fund na pwede mong applyan. Hindi yung lahat ng sakit mo kailangan mong i-apply. Di ba, yung dating colleague natin sa School of Economics. Yan. Binabalik ko kay JC. Bago tayo mag-move on. 500 million na MAIP, JC, health economist pa naman. Mga dating Professor Stella. Anong masasabi mo dyan? Wala na siya mukhang ihaharap sa grabe yung explosive yung revelation din ni Mayor Magalong din sa interview niya with Karen Davila, yung 300 million. Parang ayun, kaya din I've been posting na kailangan matanong din ng ICI itong si former Representative Stella Kimbo kasi pivotal din yung role niya. I mean, objectively. Kasi essentially kamay siya ni Zaldico doon sa Appropriations Committee, Vice Chairperson. Senior Vice Chair. Senior Vice Chair. So in the absence of Zaldico, habang siya ay nag-globe trotting, ayan, dapat matanong si Stella Kimbo, di ba? Dahil of all people, siya makakaalam ng mga detalye. And importante, I think, na ma-extract nung ICI yung mga nangyaring mga shenanigans dun sa budget in the past 3 budgets. And Kimbo will be essential in that. Oo. At saka yan kasama sa pagre-review ng yung halimbawa ngayon, sige, nag-allocate sila ng pondo diyan sa mga programa na yan. At the minimum, dapat talaga tanggalin yung power ng legislators to influence yung distribution ng mga ayuda na yan at lagyan ng means test para sa mga ayuda. Ibig sabihin po pag may means test, ibig sabihin may mga requirements bago kayo makakatanggap ng ayuda. Kung nagka-qualify ba talaga kayo dun sa mga, unemployed kayo, tapos titingnan syempre yung historical salary nyo. So kung CEO kayo tapos na-employed kayo, syempre hindi kayo qualified, no? Kasi ibig sabihin naman malaki yung sweldo nyo, kaya nyo mag-survive until you find the next job. Kaya may mga means testing dapat talaga sa mga social protection program. And at the same time, may exit plan. Kaso yun yung problema natin sa social protection program natin ngayon. Walang means testing, walang exit plan. It depends on the recommendation ng local politicians. Wala ring 'di ba? Wala ring list, nawala na yung listahanan ng DSWD kasi supposedly din-evolve yan sa mga LGUs para ibase doon sa CBMS, CBMS-based monitoring system. Community-based monitoring system. Yung data kasi census po yun. Wala pa rin, di ba? Wala pa rin. Wala pa rin. Tsaka yung nasa law, ang requirement ay dapat bawat munisipyo ay may statistician. Good luck na. Good luck na lang. Yun na nga eh. May statistician pero walang pang sweldo.
Oo. Nilagyan nila na Ayun. tapos wala namang item na kinreate ang DBM. So, paanong magkaka-statistician ng bawat LGUs? May isang program nga kaming ginawa dati. Tiningnan namin yung mga datasets ng mga LGUs. So, nagkokolekta sila ng dataset. Sasubmit nila sa national government. Pagkatapos, wala na, hindi nila ginagamit sa local planning, nothing at all. Nakakahinayang kasi may purpose po yung dataset na yan eh. Pero habang nasa Spain, at katabi ko doon si Secretary Mina at saka si Secretary Remulla, sabi ko, Yes, itong naman. infra, ano na lang natin, devolve na lang natin lahat sa local government. Kasi kung yung mga infrastructure projects ay sa local government ibabase, di ba kasi sila gumagawa ng local development plan, disaster risk management plan, etc. etc. All this plan na dapat pinanghuhugutan ng pinupondohan ng gobyerno, then ibigay na lang yung pondo sa local government in the form of yung ating bottom-up budgeting model. Diba? Ano sa tingin nyo doon? Tapos yung national should just be coordinating kung yung infra ay inter-LGU. At least yung corruption, malilimit na lang at the local level, yung potential, hindi pa rin corruption, yung potential for corruption will be at the local level. Tapos ikakabit mo ngayon yan dun sa open infra. Civil society monitoring, being part of the procurement process and the planning. 'Di ba? Parang mas magiging maayos yun. So even if it's at the DPWH or all the other agencies, implement through BUB, devolve ang pera. What do you think? O, 'di ba kayo din yung sa BUB noon? Sikapi na. Hindi lang BUB na iisip ko, Doc, yung kalsada program in particular. Oo. Yun kasi, bukod dun sa, yung kalsada talaga, provincial roads talaga at provincial infrastructure yung tutak nun. I mean, hindi ko lang maalala yung specifics ng mechanics nun. Pero, nakita nga ng decision makers nun na parang, bakit sa DPWH particularly, napupunta yung mga bagay na kaya nang gawin ng probinsya. Meanwhile, alam mong may mga probinsya na maganda na yung capacity for implementing infrastructure projects. So, i-incentivize mo sila by putting in the resources there. But at the same time, kailangan meron ka pa rin good governance conditionalities, kailangan meron ka pa rin citizen monitoring. I believe may massive na citizen engagement component na in-implement din dun at the regional and provincial level. So, parang ina-activate mo rin yung mga minandato ng batas na mga development and project monitoring bodies. Nasa local government code to mismo na kada probinsya dapat may provincial development council. Yun yung nagpaplano, nagbubuo ng investment plan, budget, and then meron kang project monitoring committees din. Correct. By the way, sabi sa batas, dapat nakaupo din daw ang mga congressmen doon. Yan. Pero parang hindi sila umuupo doon. Dinatransition mo dun sa next topic natin but hold that thought. Pero yun nga po, kaya maganda sana if at the local level kasi katulad binanggit ni Kapi, dun sa Local Development Council, nandun din yung mga congressman. So, imbes na nakikialam sila sa national budget, makibahagi sila dun sa discussion at the local level kung ano ba yung mga magiging priority projects nung lugar nila. Kinukwento kasi ni Mayor Joy, nandun din siya sa Spain. Sabi niya kung yung lahat ng pondo na napunta do sa ghost projects, flood control projects sa Quezon City is more than enough to finance the whole flood control program ng Quezon City. So imagine that, kung nagastos ng maayos, sana na itino yung medyo nasusolusyon na sana yung pagbabaha sa Quezon City. So imagine niyo yung nasayang na pera. But I agree with Kapi dun sa, dapat may mga requirements din. Kasi parang matching grant siya or conditional grant. Diba? Na sino mo yung pa-prioritize mo kung i-devolve mo yung pera for infra, o let's say climate yan, baha. O di syempre, titingnan muna kung sino yung most vulnerable na mga lugar. Yung condition, syempre dapat meron sila ng open infra, may space or civil society to participate, monitor, accessible ang information, etc. May plano, feasibility study, na-vet ba talaga yan? Ano pa, yung volume, amount, poverty incidents dun sa lugar, diba? Tapos pwede rin naman kasing most vulnerable yung lugar pero wala naman nakatira. So syempre, baka hindi mo na prioritize yan. Kaya importante yung
extent ng economic impact. Draft na siguro natin, no? Padala natin sa DBM to. Pwede ng admin order. Ito na po yung recommendation namin. Devolve all the, with these Actually, parameters. May equation na, i-regress natin, diba? Para may mga weights kung paano allocate yung pera. Diba? Actually, Doc, meron na eh. Balikan Meron lang nila na. yung mga lumang GMC sa DILG. Diba? Oo. Siyempre, improve na lang siya. Di ba? Oo nga. Maghukay-hukay lang eh, diba? Eh kaso, nakakalungkot kasi yung knee-jerk response nga, ay, abolish natin yan. Tapos lagay mo lahat sa ayuda. Ito para, kaya nga feeling, ang dating sa akin, parang binibili mo yung tao at saka yung opinion niya tungkol sa corruption na to. Zay, may babanggitin ka? Babalik ko lang doon sa minention din ni Kapi na kailangan kasi kaakibat ng lahat ng yan, yung citizen participation, di ba? Hindi naman pwedeng pag nag-bottom up budgeting ka, yung mga local politicians lang ang involved dyan. Kasi ultimately, ang tanong, ano ba kailangan ng iba't ibang komunidad doon sa kanilang mga localities? Importante yung participation doon sa at a community level. Tapos doon sa national level, I think part ng pagkakaroon ng maayos na oversight ay gawin siyang performance-based din na incentive para sa mga LGUs. Para, halimbawa, di ba ito yung whole concept ng ng Seal of Good Housekeeping noon, na sinama ng DBM dati yung Seal of Good Local PFM or something like that. So para kasi kung ibababa din natin yung mga projects, babalik at babalik tayo at the local level, kahit at the local level, doon sa sistema ng isang maayos na local public financial management system at saka procurement system. Yung mga proseso na yan, kahit nandyan yan sa local government unit, hindi natin pwedeng i-assume na efficient siya, na perfecto siya, na corruption-free siya. Kaya crucial yung participation ng citizens throughout the whole process. Sinibukan ng gawin yon sa iba't ibang bottom-up budgeting processes noon, pero unfortunately, yun, namatay kasi yung namatay yung program na yun. Tapos nangyari na nagkaroon ng Mandanas ruling, nagkaroon ng mas maraming pondo yung mga local government units. Pero even then, ang sinasabi ng mga local chief executives, kahit naman nag-Mandanas ruling, kulang pa rin naman yung pera na yun. Tapos makikita mo, napakarami, hundreds of billions yung nire-reallocate sa Kongreso papunta sa ayuda, papunta sa mga nangyaring flood control na corruption, mga ghost projects. Nakakahinayang yung fiscal space na sana kung mas maayos yung disenyo ng mga programa at mas participatory yung mga programa. Ang laki sana ng potensyal na pwedeng ayusin yung mga at pwedeng solusyonan yung mga needs ng mga tao sa communities. Hindi kinakailangang pipila yung bawat tao para mag-access ng guarantee letter. Kasi baka mamaya ang problema, merong ospital na pinagawa ng national government pero hindi masolusyonan ng LGU dahil hindi nag-ooperate yung ospital. So, di baka naman kailangan ganong klaseng programa, di ba? So hindi kasi pwedeng forever na forever na ayuda na parang passive lang na recipients ang citizens. Tapos wala silang active participation sa pagdidisenyo, pag-monitor at pag-audit ng mga projects na nandoon sa communities nila at natatanggap naman talaga nila dapat. So nagkakaroon ng mismatch, diba? Kasi halimbawa papagawa ka ng health center tapos hindi ina-anticipate ng LGU tapos walang pondo, walang items, walang doktor, so meron ka talagang ghost health center dyan, no? Sabi ni Prof. Ronnie Holmes, kung nandun daw si Kapi pa sa DBM, sana may whistleblower tayo. Kung buhay pa ako, Doc. Charot. Kaya dito na lang chinichismis ni Kapi. Diba?
Ayan. So, ayan, may resolution na tayo dito sa infra versus ayuda. Kita nyo, natuto akong mag-facilitate ng mabilis kasi nung